Magandang umaga po sa ating lahat mga kababayan. Ang Undas ay isa sa mga pinakamahalagang araw na ating pinagdiriwang. Ito ang araw kung saan lahat po tayo ay binibigyan ng panahon, ng lahat ng mga taong namayapa na, mga taong naging bahagi ng ating buhay, mga taong minahal tayo, minahal natin, at nagbahagi ng hindi makakalimutan sa ating buhay. May iba't ibang paniniwala ang mga taong pumupunta sa sementeryo. Iba't ibang gawain kung paano nila binibigyan ng napakagandang alaala ang lahat ng mga namayapang mahal sa buhay. Bago ay nalinilinisan ang mga nitso. Ang iba, pinapaganda, ginagawang napaka-grande na parang sila ay nandito pa sa atin. Ito ay naging isang bahagi na ng ating kinagisnan. Sa araw ding ito ay nandito rin ako sa aming sementeryo upang bisitahin ang isang taong napakahalaga sa aking buhay. Sino kaya siya? Ako rin ay may daladalang bulaklak. At may isang fortune plant. Ito ang isa sa mga pinakagustong bulaklak ng taong aking bibisitahin. Actually, pagkatapos nating naglinis ay bumalik tayo upang ilagay natin ang bulaklak para sa kanya. So pagkatapos nito mamaya ay tutulong din tayo dyan sa kabila kasi nandun din ang mga Marias kasama ni Kuya Tutoy na maglilinis din at kung ano rin ang maaari nating itulong mamaya ay yun po ang gagawin natin. Ay maraming langgam. So, ang nakahimlay po dito sa nitsong ito ay walang iba kundi ang kapatid po ng aking nanay na isa siyang retired teacher po na namatay ng colon cancer. Siya po ay hindi lang basta-basta tao sa aking buhay. Napakalaking bagay ang ibinahagi niya sa aking buhay na hindi ko makakalimutan hanggat ako'y nabubuhay. Ang kwento ng buhay namin kasi ay naghiwalay ang mga magulang ko nung pinabayaan kami ng aming tatay ay dito na kami napadpad sa Abra. Kaya wala ni kami kadala-dala na umuwi po dito sa Abra. Kung aking ginugunita ang aming nakakaraan ay talagang naiiyak ako, nalulungkot ako dahil napakasakit at di matatawarang hirap ang aming dinanas na magkakapatid kasama namin ang nanay. Alam ko rin na maraming katulad ko na hindi naging swerte sa kanilang buhay when it comes sa pamilya. Marami rin katulad ko na naging broken home sa kadahilanan na nagpabaya ang isa sa mga magulang o kaya dahil na rin sa napakalaking problema na nangyari sa kanilang pamilya. Pero nang dumating po kami dito sa Abra ay may isang taong siyang tumulong po sa amin. Siya po ang umako sa amin at siya po ang aming namayapang tita na guro. So ang aming tita ay mayroon siyang nag-iisang anak pero namatay din siya at namatay din ang kanyang asawa kaya kumbaga wala na sila. Pero siya po ay aking ipagmamalaki na hindi ko malilimutan dahil nagsakripisyo siya kung paano niya kami tulungan na magkakapatid. Biruin mo na ilan kaming pinalaki niya at napakahirap ng buhay at siya lang ang nagtatrabaho
mayroon siyang anak, may asawa, may mga lula at tula at kami pa ang naidagdag. 6 kami na magkakapatid noon na nagkahiwa-hiwalay. At ilan po kaming natira dito sa Abra. Tumira sa kanya. At siya ang tumulong sa aking nanay paano kami lumaki at nakapag-aral. Dahil rin sa kanyang sakripisyo, ay nakapagtapos po ako ng pagiging isang guro. Alam ko noon na talagang hirap na hirap din siya na kung paano niya kami tustusan lahat sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Simula ng elementarya, high school to college, kung saan ilan din kaming magkakapatid na nag-aaral. Tinutulungan niya. Kahit nakakarampot ang kanyang kita noon, ay pare-pareho kanya kaming lahat na tinulungan at pinalaki, at sa awa ng Diyos ay nakapagtapos po ako. Kaming mga naiwan po dito sa Abra ng kapatid ko ay kami ang nakapagtapos. Yung mga iba naman ay hindi sila pinalad dahil di nila kinaya siguro ang pressure, ang hirap ng buhay, at ipagsapalaran sila nakapag-asawa. Pero kami na talagang nanindigan dito ay kami po ay nakapagtapos. At kung ano ako ngayon ay dahil sa kanya. Hindi ko yun nililimutan. Bata ko na walang tsinelas, walang mga kagamitan, kahit na walang mga bagong damit. Basta ang ginawa ko na lang ay talagang nag-aral, talagang nagsikap at tiniis lahat, makapagtapos lang. At sa kanyang tulong ay naging isang guro rin ako na tulad din niya. So, alam ko na napakalaking sakripisyo at pasakit ang kanyang dinanas upang matulungan lang kami. So, pero kaya lang ang masakit ay nadapuan siya ng akatakot na sakit, at yun pa ay ang colon cancer na yun ang kanyang kinamatay. So, at sa kanyang pagkawala ay talagang napakasakit ng aking kalooban dahil hindi ko talaga maisip ang lahat ng mga pasakit ng hirap na kanyang dinanas nung time na siya ay naghihirap sa kanyang sakit. Maaari lang sana noon ay idugtong ko ang buhay ko para mabuhay lang siya, pero siguro yun ang mission niya sa buhay, at ang isa sa mga pinakamagandang naging mission niya ay kung paano niya kami natulungan. At ngayon, ito na ako dahil sa kanya. Kaya sa tuwing pumupunta ako dito ay napubusan ko rin kanyang puntod. Minsan ay nagpapaturo rin ako kung magiging decision ko sa aking buhay bilang isang guro. Pero kahit na alam kong hindi man siya nakakapagsalita, alam ko naman na masaya siya dahil naging matagumpay naman ang naging mission niya para sa akin at sa aking kapatid, at natapos ko ang aking pag-aaral. At ito naman ako ngayon, isang ganap na guro na sumunod din sa kanyang yapak, at ang unang pinag-aral ko rin ay naging guro. So, kaya wala akong masabi. Ang pagiging guro ay hindi lang basta-basta magturo, kundi para sa akin kasi ang pagiging guro ay misyon. Sa akin mismo, sa aking buhay, ginawa ko ng misyon ang pagiging guro. Masaya, mahirap ang magiging guro, pero masaya. Lalong-lalo na pag ikaw ay nakakatulong, nakakapagbigay ng
kasiyahan, nakakapagbigay ng pag-asa sa mga kapuspalan, lalong-lalo na sa mga walang batang katulad ko. Siguro yun na rin ang naging dahilan kung bakit talagang gusto kong magpatuloy sa aking pagmimisyon dahil na rin sa ibinahagi niya sa buhay ko. At yun din ang tinutuloy ng ating maestro. Kaya walang hanggang pasasalamat ko sa kanya. Dahil sa kanyang pagsasakripisyo rin para sa amin ay siguro ay hindi ako, kumbaga gaya ng sinasabi nila, hindi ako naging tao. Kaya wala ako sa aking katayuan ngayon. Siguro ay hindi ko na naabot ang aking pangarap o kaya hindi ako nagtagumpay kung wala siya. Kaya hanggat ako nabubuhay ay hindi ko siya makakalimutan. Lahat ng mga itinuro niya sa akin, lahat ng mga nakita kong magagandang bagay, magagandang asal na pinapakita niya sa kapwa at sa mga bata, yun din ang ginagawa ko sa pagiging isang guro. Kaya kung nasaan ka man ngayon, thank you. Marami. Maraming salamat. Kasi nung time na namatay siya, kasi wala ako sa aming bahay, nasa school ako. Kaya hindi ko na siya kausap man lang. Pero deep in my heart, sa aking kalooban, in my heart, in my mind na talagang papasalamat ako sa kanya. Walang hanggang pasasalamat. Kaya yun din ang naging gabay ko sa aking pagmisyon, ay yung binahagi niya sa aking buhay. Na hindi niya kami isinuko. Kahit gaano man ang hirap niya noon. Financially, emotionally, dahil alam ko nahihirapan siya noon. Pero minsan ay hindi ako nagreklamo noon. Sa tuwing na aalala ko yung mga panahon noon na bata pa kami, kung saan siya ay talagang nahihirapan siyang mahihirapan siya kung paano niya i-budget yung kakapiranggot na kita niya bilang isang guro. Kain namin araw-araw, ulam, baon. Lalong-lalo na nung naging high school kami sabay-sabay nung college. Kaya may time na rin noon na hindi na ako humihingi ng pera. Dahil alam ko talagang hirap siya. Halos lahat, loan. Nakikita ko siya noon, loan lahat. Para matustusan ang aming pamumuhay. Baga siya ang tumayong nanay at tatay ng natin. Ang nanay ko naman ay nasa bahay lang. Wala naman siyang trabaho. Siya lang ang tumutulong sa kanya, umaalalay. Mayroong time na rin na noong kailangan ng pumunta ng nanay ko sa Maynila upang magkatulong. Pero hindi pa rin sapat iyon. Pero sa akin, on my part, ay ginawa ko pa rin lahat ng aking makakaya basta makatapos lang ako sa aking pag-aaral. Dahil ayoko talagang masira. Ayoko naman madismaya siya sa lahat ng mga sakripisyo niya. Talagang sa awa ng Diyos, talagang mabait po ang Panginoon. Kapag tapos po ako sa aking pag-aaral, ginamit ko lahat ng aking makakaya, ang aking talento, pag-awit, sa pagsayaw upang makakuha rin ng
kahit konting pambaon. At sa ngayon, nandito na ako. Kaya nang sinabi ko habang nabubuhay ako ay forever nagpapasalamat ako sa Kanya. So sa lahat ng mga kababayan natin dyan, lalong-lalo na sa mga kabataan, huwag yung sayangin lahat ang mga panahon ninyo habang nabubuhay pa sila. Lahat ng mga tumutulong sa inyo, sa mga magulang ninyo, kapatid, lahat ng nagbibigay ng pag-asa, pag-aaral, gano'n man ang hirap, huwag yung sayangin habang nandito pa sila. Alam ko na isa lang ang hangarin nila, lahat ng mga ginagawa nila para sa atin. Dahil sa kanilang pagmamahal, dahil sa kanilang kagustuhan na magkaroon tayo ng magandang buhay, magandang kinabukasan, balang araw ay may pagmamalaki tayo at may pagmamalaki rin natin sila. At ako, bilang maestro na nakapasok dito sa aking channel, nagiging gabay ko ang lahat ng mga natutunan ko sa taong nagbigay ng tulong sa akin. Paano ko nagkaroon ng magandang kinabukasan, kung paano ko nagkaroon ng chance na makapag-aral. So ayan po mga kababayan, natapos na po tayo sa ating mission sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa ating mga iba't ibang kaganapan at pag-mission dito sa probinsya ng Abra. Dito pa rin ang ating maestro dito sa probinsya ng Abra, nagsasabing I love you today, tomorrow, and forever.